For our second segment, may makakapanayan po tayo. Ito po ang papag-usapan natin, itong nangyayaring krisis na to, at ang epekto po nito, no, sa ating mga commuter. No? Makakapanayan po natin ang chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection. Walang iba kundi si Miss Elvira Medina. Ma'am Elvira, magandang hapon po. Bong Nebia para po sa biyahing IZ. Ma'am Yes, Elvira. Mm-mm. Yes, kamusta po kayo? Mabuti naman po at ano po ako, sumusubaybay ako sa inyong palatuntunan. Ma'am Elvira, ito po, no, nasa gitna tayo ng krisis ngayon. Mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Tama po. Even though na wala pa tayo nakikitang paggalaw sa pamasahe ng mga commuters, pero Tama, oo. nakikita po natin yung pagbabawas ng biyahe ng ating mga public utility vehicles. Kamusta po ang mga commuters natin, Ma'am Elvira? Nahihirapan mo po, unti-unti nang nararamdaman yung epekto, no? Although hindi pa totally, pero marami na pong nahihirapan sumakay. Dumarating naman po paunti-unti yung mga sasakyan at wala pang massive na na tinatawag na tigil pasada. Opo. Ngayon, ang problema po natin is kailangan pong makahanap ang ating pamahalaan ng pangmatagalang solusyon. Hindi po yung kung ano lang yung parang kahit na mayroon ng pneumonia, ang ating pong ginagamot ay yung lagnat. Opo. Hindi po yung talagang pinanggagalingan ng disease. Opo. So, nakapagtataka po na matagal ng panahon na nakita na tayo ay mayroon sa tayong sariling petroleum paggagalingan po, di ba? Tama. Bakit hindi tinutuloy? Ang tagal-tagal na pong na-discover na mayroon tayong sariling pondo sa ilalim ng ating bayan. Mhm. Bakit hindi po yan pinagpapatuloy? Tayo po ba ay tinatanikalaan ang ating mga kamay ng mga dayuhang bayan? Ma'am Elvira, are you referring to the Malampaya, yung mga natural gas na kukuha natin doon? Tama po, hindi lang po yung natural gas, kundi meron pa pong iba Opo. na hindi na natin sinusubukan na hanapin pa. Kasi nandito po tayo sa Pacific. Oho. Bukod tangi naman po ba namang tayo ay wala? Imposible po yun dahil ang Pilipinas ay pinagpala ng Panginoon. Opo, yung exploration. Bakit po itinigil? Bakit po kaya itinigil ang ating exploration? Yun, alam mo, Ma'am Elvira, may point kayo dyan, no? Pero with what's happening right now, with what we have, Oo, and tama. what we have or what we do not have in the midst of this crisis, palagay nyo, gaano pa kahigpit ang sinturon na kailangang i-adjust ng ating mga commuters, lalong-lalo na pag naapektuhan na po yung mga presyo ng bilihin. Alam niyo, nakakapagtaka dahil nagbigay na po ang ating Kongreso ng malayang madesisyon na ng Pangulo kung ano ang ibababa ng ating mga produkto. Pero hanggang ngayon po wala tayong naririnig despite the fact na nakapag-submit na po sila ng free hand ang ating Pangulo. Mhm. Binibigyan po nila ng karapatan na bigyan ng desisyon. Ano ang pumipigil? Palagay ko, Ma'am Elvira, no, sa news na binabasa ko ngayon, palagay ko yung mga economic managers, they're also balancing it out kasi pagkakaltasan natin yung mga excise tax na yan tsaka VAT na yan, may epekto rin po yan sa papagunan natin ng pondo. Well, yan lang naman po yung nabasa ko kanina, pero Totoo opo. po yun. Pero kahit po maliit na tapyas, maaring kumbaga sa ating sa isang pamilya na wala na halos na pagkain sa hapag, kahit po yung tuyo, makaka-relieve po yan ng gutom. Pero Ma'am Elvira, no, 6 weeks since the war in the Middle East started. Pero makikita nyo po, at saka nag-surge na talaga yung mga fuel prices natin. Kahapon nga, last week nga lang, ngayong linggo lang tayo nagkaroon ng rollback.
mataas na po talaga, no? Pero hindi pa rin po tumataas ang pasahe. Yun po talaga pinipigilan ng ating transport and traffic Tama managers po. na Alam para ninyo, maibsan yung pahirap, no, para sa ating mga commuters. oo, Ano po masasabi nyo dito? alam ninyo, laging sinasabi ng ating gobyerno na mayroon tayong up to 6 months na pondo. Mhm. 'Di ba? Mhm. E di pag-aralan kung hanggang saan ang higpit ng ating sikmura at ng mahabaan pa yaang ating inaasahan na pag ano naman pagluwag ng konti, 'di ba? Opo. Pwede naman yan yung may mga ang dami nating mga economic geniuses na tinatawag. Pwede po nilang pag-aralan kung paano at saka kailangan po long term talaga. Oh, Kung yung meron long term. tayong I mean, nakapondo, tignan kung anong bahagi doon sa ating pondo at anong bahagi doon sa tinatawag nating natural gas natin ang pwedeng pagdugtungin. mhm. And tagal-tagal na po yun. Bakit pinabayaan? Alam niyo po, Ma'am Elvira, no, itong exploration na to, whether parang too late to now dahil nandito na po yung problema. Pero Tama. Ma'am Too late, Elvira, but it will never be too late. too late para in the sa future. sikmura Opo, natin, tama naman po 'yon. Kasi we'll never know how long will this last. Because nobody Yun na can nga po predict, nobody can really predict how long could this last. Ito pong nararanasan natin is not isolated to Philippines alone. This is worldwide, ano? Pati po Totoo yung po mga yan. mayayamang bansa, umaaray dito eh. Kaya gusto na nila Totoo. matapos yung gera dyan sa Middle East eh. Pero, Isa pa pong nagtataka ko, bakit hindi pa, ang tagal na po yung sinasabi nating meron tayong mga vehicles na hindi sa gasolina, yung nag-depend. electric. Meron po akong nakita na binigyan ng sample. For Opo. example, ni Gov. Chavit Singson. Yung electric. Nakasakay po ako doon sa kanyang electric jeep. Bakit hindi po that was I think so many 3 years ago, parang ganun, meron na yan. Bakit hindi binibigyan naitulak ng gusto ng ating pamahalaan itong mga alternative solution? Hindi po kung kailan nandyan na at saka tayo, para pong isang tao na nasa ospital, Mhm. kung kailan naghihingalo at saka kakahanap ng pangdugtong na dugo. Actually, Ma'am Elvira, nag-ano naman tayo ng Ibidalo, no? What can you say about the Ibidalo? Kasi Ibidalo talagang it projected us to have an alternative source of, at least, Source of energy. Oo. yung ma-lessen yung dependence on fossil fuel. Yes. So, Oo, tama. and that's Ibidalo. And kaya nga po tayo may mga electric vehicles ngayon, ano? Oo. But the infrastructure for it also, may mga nagrereklamo kasi yung charging stations is not enough, no? Lalong-lalo na ngayon, dumadami na yung mga bumibili ng electric vehicles. Pero mabalik tayo dun, ma'am. You were with DOTR before. Natatanda ko, Opo. naging ASEC po kayo doon. Was there any Tama. program talaga sa DOTR na magkaroon tayo ng mga electric public utility vehicles? Yun po yung aming isinusulong noon. Unfortunately, I do not know kung ano po yung pumipigil sa kamay ng ating mga administration. Oh. Para po nakatali ang kamay nila, nandito na yung iniaahin po. Mas mismo Opo. kami po. Opo. Nagpupursu na nun. Oho. Hindi ko alam po kung paano at sino ang nagtatali sa kamay ng ating mga administrators. Buti nga po, bago nagsimula itong crisis na to, we have already rolled out yung, yung mga fleet ng electric TNBS eh. No? Oo nga At least po. nakapag-launch na tayo. Marami na sila ngayon. And I think other TNBS are also shifting to electric because there's incentive based on At saka Ibidalo. may mga jeep na po tayo na na ginagawa na electric. Meron na nga pong iba na may meron nang binigyan ng linya. May ruta na. May ruta na. Meron na po. Opo. Oh, kasi natatandaan ko, actually, sa PITX pa ni-launch yan, hindi pa ganun ka-busy ang PITX noon.
nung nagkaroon ng Opo, launching ng opo. electric jeepney na babiyahe ng Tama po. PITX up to Parañaque, kung di ako nagkakamali. Opo, opo. Ngayon po aircon, meron sa Makati. opo, aircon, electric, tapos Maganda. maganda po Merong sana, safety exit. pero hindi rin nag-materialize yun, ano, Ma'am Elvira. I think you were with DOTR then. Meron po ngayon na mga ilan na tumatakbo sa Makati. Yan po ay That's good. ng LTAP ng Opo. kay Calando. Calando Okay. Marquez. Matagal Opo, nang sila yung inano ni nag-ano Calando yan. yan. Opo. Yung mga electric na jeepney na yan. Well, that's good, ano? At least meron. Opo, meron na pong tumatakbo pero yun ay parang testing pa lang. Hindi pa binibigyan ng pilot run pa lang Opo. nila yan. Pero despite the fact na pwede na po sanang ilunsad, hindi pa po inilulunsad, hindi pa binibigyan ng malakihang permiso ng ating ng Land Transportation LTO. Pero ma'am, on your end, ano, bago po tayo magwakas, tanungin ko na po kayo, Ma'am Elvira, bilang chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection. Opo. Are you coming up with a petition that will benefit or at least ease the burden from our commuters? Actually po, the only way to do it is let's go electric. Let's go electric. Wala po tayong magagawa talagang kapag habang po na ang international market ng oil ay tinatali sa Opo. Hormuz. Wala. Para po ang mismong ating hininga ay itinatali. Opo. Parang yung ating esophagus na sinasabi, yung throat natin, nakabigte. Opo. Yun po ang nangyayari ngayon. Yun ang katotohanan. So, anong gagawin natin? Oo. Kailangan nating humanap ng alternative solution at meron namang iniaahin na po at meron ng mga example po, may mga pilot project na sa Makati sa pamagitan po ng grupo nila Calando na tumatakbo ngayon. Siguro, Ang na lang po is palakasan, paramihin na po. Siguro, minsan, kailangan ko rin makapanayam si Calando. Pag-usapan namin yan. Nakita ko na po yung brochure niyan eh. Ng mga electric jeepneys na yan. Anyway, Ma'am Elvira. At saka bago po inilunsad dyan, pinatest po sa akin mismo. Okay. Sumakay po ako ron. Nakita ko po, hindi ka, kasi yung po sa mga jeep ngayon, para tayong, pagpapasok at lalabas ka, para ka tayong mga biik na sunod-sunod na nakayoko, di po ba? Anyway. Doon hindi. Maayos po yung akyatan at babaan. Yeah. In other words, safe ko po. Yan. Opo. Tsaka yung aircon. Headroom niya mataas. So pwede Opo, at saka aircon. Opo. At saka aircon po. Sana ganun na ang itsura. Jeep pa rin siya, pero aircon. nasa ayos. At saka ergonomically po na inayos at pina-check po yan sa mga espesyalista ng ergonometrics. Ayun. Anyway, Ma'am Elvira, salamat po ulit sa pagkakataon na makapanayam namin kayo. At Salamat din sa pagtawag niyo. Mga sentimento naman ng ating mga commuters. Maraming salamat po at magandang hapon. Salamat po. Yan po ang chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated. Walang iba kundi si Ms. Elvira Medina. Anyway,